Ang Listo or Operation Listo ay isang malawakang pagkilos na naglalayong ipaalam sa bawat Pilipino, lalo't higit sa lokal na pamahalaan, ang kahalagahan ng tamang paghahanda at mga tamang aksyon sa panahon ng sakuna. Kaya naman, dahil mga mayors ang nangunguna sa kani-kanilang lokal na pamahalaan at inaatasan na maging frontliners ng komunidad tuwing may sakuna, dapat sa kanila magsimula ang pagiging listo. Naniniwala ang Department of the Interior and Local Government na kailangan pa ring suportahan ang mga mayors pagdating sa mga disaster preparedness actions. Dahil dito, bumuo ang DILG ng Disaster Preparedness Manual para maging gabay nila sa tamang paghahanda at tamang aksyon. Binubuo ito ng 3 bahagi. Una, ang Checklist of Minimum Critical Preparations for Mayors. Ikalawa, ang Checklist of Early Preparations for Mayors. At ikatlo, Checklist for the Municipal Local Government Operations Officer, Chief of Police at Fire Marshal. Ang unang bahagi ng manual ay ang Checklist of Minimum Critical Preparations for Mayors. Sa kasalukuyan, ang lokal na pamahalaan ay nakadepende lamang sa advisory ng PAG-ASA sa pagtukoy ng storm warning signal ng kanilang bayan. Ito ang kalimitan nating naririnig o nakikita sa iba't ibang media channels. Ngunit, sa pakikipag-ugnayan ng DILG at NDRRMC, napag-alaman na bago pa man maglabas ng storm warning signal ang DOST PAG-ASA para sa publiko, nararapat lamang na nakapaghanda na rin ang mga lokal na pamahalaan. Kung ating susuriin, mayroong distansyang 1,100 kilometers ang Philippine Area of Responsibility sa pinakamalapit na isla ng Pilipinas. Sa speed na 25 kph, halos 2 araw or 43 hours lang ang palugit nang tumama ang bagyong Glenda sa lupa. Kaya ngayon, inihanda na ng DILG ang mga lokal na pamahalaan para mapabilis at mapadali ang pag-aksyon ng mga LCEs. Bumuo ng bagong scheme ang DILG at ang mga ahensya ng NDRRMC na tinatawag na Critical Preparedness Actions na makikita sa Checklist of Minimum Critical Preparations for Mayors. Ito ang Alpha, Bravo at Charlie. Bawat Critical Preparedness Action ay may kaakibat na set of actions na kailangan gawin bago pa man pumasok ang bagyo o sa oras na pumasok ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Para mas maintindihan natin, tingnan natin ang pagkakaiba ng Alpha, Bravo at Charlie. Una, ang Charlie. Ito ang breadth of the storm o pinaka-critical na mga lugar na malapit sa mata ng bagyo. Dahil ang Charlie ay tinaguri ang mga lugar na malapit sa mata ng bagyo, may iba't ibang lapad at sakop ito. Halimbawa, ang lapad at sakop ng bagyong Ruby ay iba sa lapad at sakop ng bagyong Glenda. Ikalawa, ang Bravo. Ito ay medium risk o mga lugar na nasa 1 hanggang 50 kilometro ang layo sa mga lugar na kinabibilangan ng Charlie. Ikatlo, ang Alpha. Ito ay low risk o mga lugar na nasa 100 kilometro ang layo sa mga lugar na kinabibilangan ng Charlie. Ngunit, paano nga ba malalaman ng isang lokal na pamahalaan ang kanilang estado sa mga critical preparedness action na Alpha, Bravo at Charlie? Ipagbibigay alam ng DILG kay Mayor ang kalagayan ng lungsod na kinabibilangan nito, kung Alpha, Bravo o Charlie. Bukod dito, makatatanggap din ng ganitong set of advisory ang mga mayor. Mayroong itong impormasyon ukol sa lakas ng ulan, lakas ng hangin, mga probinsyang tatamaan ng bagyo, at mga inaasahang epekto nito o potential impact, katulad ng posibilidad ng storm surge, tsunami o landslide. Bukod dito, may mga reference boxes at typhoon information board ang flowcharts. Maaaring ilagay ng LGU ang local hazard maps bilang batayan sa pagtukoy ng mga lugar na nasa peligro. Kasama na ang mga contact numbers ng mga ahensya na maaaring hingan ng assistance at datos. Sa pamamagitan ng Typhoon Information Board, pwede ring ipaskill ng LGU ang typhoon track at kasalukuyang lokasyon nito.
Ang Alpha, Bravo at Charlie flowchart ay binubuo at nahahati sa mga sumusunod. Una, tamang panahon o oras kung kailan gagawin ni Mayor ang aksyon. Ito ay ang upon alert o mga aksyon na kailangan gawin pagkakuha agad ng impormasyon na manggagaling o ibibigay ng DOST Pag-asa sa DILG Codex at ibababa sa mga DILG regional offices. Sunod ang before actions o mga aksyon na kailangan gawin bago pa bumagsak, tumama o maglandfall ang bagyo. At ang huli, during and after o mga aksyon na kailangan gawin kapag dumating na ang bagyo at mga gawain din pagkatapos ng bagyo. Ikalawa, general set of progressive actions na gagawin ni Mayor. Ito ay ang prepare, respond, at monitor or report. Ang prepare ay binubuo ng mga administrative at managerial actions na kailangan i-organize at immobilize ni Mayor. Ang respond ay binubuo ng mga pagbibigay ng mga tungkulin sa mga grupo ng tao na naatasang mamuno sa disaster preparedness, response, at recovery. Ang monitor o report ay binubuo ng mga gawain na mag-oorganisa ng mga datos na makukuha sa iba't ibang grupo ng tao kapag may bagyo. Bukod pa rito, nakasubdivide na rin ang set of progressive actions into specific actions na karaniwang makikita sa Alpha, Bravo at Charlie flowchart. Ang mga gawain na nasa prepare ay ang mga sumusunod. Issue directives. Ito ang unang gagawin ni Mayor kapag nakuha na niya ang impormasyon ukol sa critical preparedness action na kinabibilangan ng kanyang municipality or city. Ito ang reference boxes na makikita kasama ng mga flowcharts. Ang reference boxes na ito ay very user-friendly sapagkat nilalaman nito ang detalyadong listahan ng mga gawain, mga gamit na kailangan bilhin, at iba pang impormasyon na kinakailangan ng LGU. Ang Typhoon Information Board ay nasa itaas ng mga reference boxes. Ito ay ginawa upang maging template ng mga mayors sa pagtukoy ng bagyo. Maaaring sulatan na ito ni Mayor gamit ang whiteboard marker ng mga importanteng impormasyon ukol sa bagyo, kagaya ng mga sumusunod: typhoon name, wind speed, path, radius, signal number, rainfall, at special warnings. Maaari ring i-drawing ni Mayor o sino mang DRRM officer ang typhoon path ng bagyo, pati na rin ang kanyang local area map. Nakalagay rin ang mga emergency numbers na maaaring tawagan ni Mayor o sino mang DRRM officer kapag may sakuna. Kung babalik tayo sa flowchart, sa progressive actions na prepare, makikita natin ang mga susunod na gawain ni Mayor. Ang pagko-convene ng LDRRMC at pag-activate ng Incident Command System o ICS. Kailangan na rin ang paghahanda ng administrative and logistical support na pangungunahan ng supply o asset management at budget and finance. Ang mga gawain naman sa respond ay mahahati sa tatlong cluster. Ang bawat cluster ay kinabibilangan ng iba't ibang grupo ng tao na siyang magiging punong abala sa mga naka-assign na tungkulin. Ang Cluster 1 o ang Security Lifeline at SRR Cluster ay kinabibilangan ng PNP, BFP, Engineering at Public Safety Office. Sila ay tututok at mag-organize ng 4 na teams na hahawak ng search, rescue and retrieval, security, medical at clearing operations. Ang Cluster 2 o ang Humanitarian Cluster ay kinabibilangan ng Municipal Health Office at Municipal Social Welfare Development Office. Sila ay tututok at mag-organize ng 2 teams na hahawak ng evacuation o camp management at mass feeding and relief distribution. Ang Cluster 3 o ang Information and Awareness Cluster ay kinabibilangan ng Information Office at Media Relations. Sila ay tututok sa warnings, alerts, and announcements na kailangan ipaalam sa publiko. Nararapat lamang na makipag-ugnayan ang grupong ito sa Pag-asa para sa tamang impormasyon at sa media upang madaling maipaalam sa publiko ang kalagayan ng LGU. Muli, ang mga nasabing specific actions ay karaniwang makikita sa Alpha,
Bravo at Charlie flowchart. Sa paglipas ng oras o pagdaan ng bagyo, upon receipt of alert, before landfall, and during and after landfall, naiiba-iba ang mga specific actions ng bawat flowchart dahil iba-iba rin ang intensity nito. Maaari nating gamiting halimbawa ang pagdedeklara ng evacuation. Sa Alpha flowchart, ang mga mayors ay hindi nagdedeklara ng evacuation, ngunit kailangan pa rin na nakaantabay ang bawat cluster. Sa Bravo flowchart, nakasaalang-alang kay mayor ang pagdedeklara ng evacuation. Sa Charlie flowchart, dapat magdeklara ng forced evacuation. Ang mga gawain naman sa monitor o report ay ang pagkuha ng mga datos sa different clusters at communication channels at pag-oorganisa nito para ipaalam sa publiko at lokal na pamahalaan. Ang lahat ng makikita sa checklist of critical preparations ay minimum. Maaaring higitan ng LGUs ang mga aksyon na nakasaad dito base sa intensity ng bagyo at iba pang nakaambang panganib o sakuna sa lugar. Kung mayroon ng paghahanda sa critical na mga oras ng bagyo, nararapat din na maghanda bago pa man may dumating na bagyo. Ito ang kaakibat ng minimum critical preparations for mayors at ikalawang bahagi ng Disaster Preparedness Manual. Ito ang checklist of early preparations for mayors. Ito ay mahahalagang set of actions na ginagawa sa panahon na wala pang bagyong dumarating sa bansa. Ang mga mayors ay inaasahan na nagawa na ang lahat ng mga aksyon na nakasaad sa checklist na ito upang magampanan ang mga nakasaad na mga tungkulin sa checklist of minimum critical preparations. Ang checklist na ito ay nahahati sa 4 na general action areas. Una, create structures and systems. Ang action area na ito ay naglalaman ng iba't ibang plano na magiging basihan ni Mayor sa pag-oorganisa ng mga teams na makatutulong sa kanya sa panahon ng isang sakuna. Nandito rin ang mga guide at references niya gaya ng mapa at mga baseline data na maaari niyang magamit pagpasok ng bagyo. Ikalawa, policies and plans. Ang action area na ito ay tumutukoy naman sa pagbibigay responsibilidad ni Mayor sa mga tao o grupo ng tao na kinakailangan niya bago manalasa o habang nananalasa ang bagyo at pagkatapos ng isang bagyo. Ang mga polisiya at plano na hinahawakan ng nasabing grupo o tao na ito ang siyang magsisilbing gabay nila sa panahon ng sakuna. Kasama rin ito ang pagbuo ng koneksyon sa iba't ibang pribadong sektor at organisasyon na maaaring tumulong sa oras ng sakuna. Ikatlo, build competencies. Ang ikatlong action area naman na ito ay nagbibigay halaga sa mga trainings na kinakailangan ng mga taong natukoy sa una at ikalawang action area. Ilan sa mga trainings na ito ay para sa mga pag-handle ng administrative, humanitarian, security, lifeline, SRR, disaster management, at post-disaster response. Ika-4, equip with hardware and supplies. Ang ika-4 na action area na ito ay checklist ng mga kagamitan na kinakailangan ng mga grupo ng tao na itinalaga ni Mayor para sa disaster response and recovery. Ang layunin ng DILG sa pamamahagi ng mga disaster preparedness manuals na ito ay upang mapagsanay ang lokal na pamahalaan, lalo't higit ang mga taong nasa komunidad nito na laging maging listo. Sa patuloy na paggamit ng manuals na ito, inaasahan pa ang mas maigting na pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan, kagaya ng academe, NGOs and CSOs, private sector at media sa pagharap sa mga sakunang darating. Dahil ang ganap na kahandaan sa anumang sakuna tulad ng bagyo ay hindi kailanman makakamit hanggat may isang sektor ng lipunan ang naiiwan at nagigipit o hindi equipped. Listo dapat! Listo ikaw at ako! Listo sila at listo tayo! Pinag-isang aksyon! Pinag-isang laban! Sa iisang hamon! Pagiging listo at pagiging handa ngayon!